Brethren in Christ, good day. Kininosab ang inyong alagad dinhi sa LG TV kun Lamdag sa Grasya teaching videos. Ako moingon nga ang usa ka tawo nga giuhaw sa kamatuoran nangandoy og katagbawan sa mga tubag sa pangutana nga nakapahasol sa iyang galamhan. Tungod niana, gimugna nato kining atong programa sa social media, Lamdag sa Grasya. Ang atong teksto ni ining adlaw makita nato sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa versikulo 15. Ang atong topiko, Paul's prayer and honest intention. Igsoon ko sa Dios, hinumdumi, ang unang 7 ka mga bersikulo sa Kapitulo 1, kini wala nagtudlo mahitungod sa mga material nga mga butang, kundili mahitungod sa biographical nga kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang buot natong ipasabot nga kini nga teksto nagtudlo mahitungod sa identity kung kinsa si Kristo nga atong Ginoo. It teaches us about the identity of Jesus Christ. Who is Jesus Christ according to the first 7 verses of Romans chapter 1? According to the Bible, He is the promised Christ, made of the seed of David. He is declared the Son of God. And the next 7 verses are practical verses dealing with Paul's prayer and his purpose. So today, in this lesson, we will divide our text into 4 parts. First, Paul's thanksgiving in verse 8. The Bible said, "First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world." First, nga atong hisgutan is about thank my God. Si Apostol Pablo nagapasalamat sa iyahang Dios. Thanksgiving has an object, and that is God. Being ungrateful is godlessness. Kini ang gipasabot sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. Instead, their thoughts turned to worthless things, and their senseless heart were darkened. Unsa di ay kuno ang mga tao nga gihisgutan ni Apostol Pablo, nakaila sila sa Dios, apan wala nila pasidunggi ingon nga Dios, ni magapasalamat kaniya. Matud pa sa balaang kasulatan, busa ang pagkadili mapasalamaton, samara nga wala nag-ila sa Dios nga may tinubdan sa tanang mga butang. Next, through Jesus Christ. All our duties and performances are pleasing to God only through Jesus Christ. Tanan nga atong ginabuhat nga dili pinasikad sa atong Ginoong Hesukristo, dili gayud kini makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Next phrase is your faith. Faith here has reference to their conviction of the truth of the gospel of Christ. According to the Bible, their faith was spoken throughout the whole world. Naila ang ilang pagtuo ngadto sa tibuok katilingban nga sakop sa imperyo sa Roma. Paul traveled up and down from place to place, and wherever he came, he heard great commendation of the Christians at Rome. Kanunay gihisgutan ang mga magtutuo sa Roma, ug adunay mga positibo nga mga taho nga nadungog ni Apostol Pablo tungod niya na siya nagatinguha sa pagpakigkita kanila. Faith of the Roman Christians was excelling in itself, eminent and observable in its circumstances. Wala nila tipigi ang ilahang pagtuo diha sa ilang kaugalingon lamang, kundili kini nadayag diha sa ilang kinabuhi ug dayag kini diha sa ilang komunidad. Nga tungod niya na misangpot kini siya sa tinguhan ni Apostol Pablo sa atong ikaduha nga punto, iyang request. Verse 9 and verse 10, God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Verse 10, making request, if by any means now at land I might have
a prosperous journey by the will of God to come unto you. Ana ang dako nga tinguha sa kasing-kasing ni Apostol Pablo sa pagpakig-uban ug busa siya may hangyo sa Dios. Nga aduna unta siya'y malampuson nga panaw paingon sa Roma aron makikita sa mga magtutuo sa grasya. So unang phrase nga atong hisgutan ining mao nga mga bersikulo is the word my witness. God is our ultimate witness in everything we do, whether it be good or bad. Igsoon ko sa Dios, aduna man kaha kitay gihimo nga nagtuo kita nga walay nakasaksi niini nga bisan usa ka personalidad. Apan hinumdumi, maayo man o dautan ang imong ginabuhat, ang Dios mao'y atong ultimate witness. Even in our prayers, God is our ultimate witness. Busa kita gidasig kanunay nga makig-istorya sa Dios. Muduol kaniya, muampo tungod kay sa pagkatinuod ang Dios kanunay nahibalo sa detalye bisan pagani sa motibo sa atong mga kasing-kasing. He is our ultimate witness. Next phrase is serve with my spirit. Meaning, Paul's service is not of his personal promotion. His service is not of any other selfish reason. Dili sa tawhanon nga mga katarungan o rason nga kaha adunay bintaha alang kaniya siya nangalagad sa Dios. Busa sa diha nga siya miingon, I serve God with my spirit, meaning that is opposite to the flesh. Next phrase is without ceasing. Walay hunong. Ang bot ipasabot niini, making without fail. Meaning without fail. Nagpasabot nga, wala gayod niya pakyasa. Matag karon og unya, sa padayon siya nga sandurot sa Dios diha sa mga pag-ampo. Kanunay niyang gihisgutan ang ngalan niining mga magtutuo sa Roma, ang mga magtutuo sa Roma, aron pasalamatan niya ang Dios. Uban ang dako niya nga tinguha nga unta makahimo siya sa pagpakig fellowship kanila diha sa physical nga paagi. Now take note. Prayer requests are not demand or covenant claims, but petitions. Mao kini ang gisulti diha sa Pilipos 4:6. Pangaliyo po. Dili kini pagsugo sa Dios. Dili kini pag-claim sa pakigsaad sa Dios. Kundili pagpaabot sa atong mga pangaliyo po. Ikatulo nga punto. Verse 11 up to verse 13. For I long to say you that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. 12. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. 13. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, that was let here, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Take note this last phrase. I might have some fruit among you also. So, first phrase nga atong hisgutan ining mao nga mga bersikulo is the word to see you. That is his intention. Ang naa sa kasing-kasing ni Apostol Pablo, mao nga makita niya kining mao nga mga magtuto. Meaning to have an acquaintance with Roman believers. Take note, dili si Apostol Pablo ang nag-establisar sa simbahan sa Roma. Paul did not establish church in Rome. Believers who have heard
his gospel and was converted, who brought up the good news to the Roman community, and many believed the gospel. Busa tungod niya na, si Apostol Pablo, wala makasinati diha sa physical nga pagpakig kauban ni ining mga tawhana tungod kay dili siya ang nag-establish ni ining iglesia. Next, his intention to impart spiritual gifts. Unsa man ang buot ipasabot ni ining mao nga phrase. The word spiritual gifts refers to the doctrinal matters. Nagpasabot kini siya sa mga doktrina, sa mga pagtulunan nga nadawat ni Apostol Pablo labot sa tinago diha kang Kristo. Usa ka misteryo nga gitipigan sa Dios sulod sa taas nga kapanahonan ug unod kini sa sulat niya sa libro sa Roma. Gani atong nahisgutan sa milabay nato nga pagtuon ang Roma 16:25. His desire is to establish them in Christ according to the revelation of the mystery of Christ that was revealed only to him. Romans 16:25, Colossians chapter 2 verse 7. Ambot ipasabot sa word nga establish, meaning it is about laying a foundation to be fixed. Ang pagpahimutang sa sukaranan ug kini mao ang mga pagtulunan sa grasya nga gipadayag sa Dios ngadto lamang kaniya. 3. To be comforted together. Mutual comfort is the reason we need to assemble. Ngano man nga nagkinahanlan man ta sa presensya sa lain nga mga magtuto, ug ngano man nga ang Biblia nagsulti nga dili hunongon ang nabatasan nga tigom, espirituhanong tigom sa mga magtuto tungod sa gitawag natog mutual comfort. Usa sa intensyon ni Apostol Pablo sa iyang dakong tinguha nga makauban kining mga magtutuo sa Roma pinaagi sa iyahang pag-adto ni ining iglesia. Being comforted together cannot be done by a single believer of grace alone. We are members of each other, and we need each other according to the Bible, because we are interdependently related to each other. Ako nanginahanglan nimo, ikaw nanginahanglan nako. Ingon nga kita nanginahanglan ni Kristo, ug ingon nga kita masig kabahin diha sa lawas ni Kristo. Next, that I may have fruit among you. So what is this fruit? Unsa kini nga klase sa bunga nga gusto niyang ipasabot? Material ba kini nga mga butang? O unsa man kadungganan ba? Tanaw nato. There are lots of grand believers making a mess of their faith. Kung sa tanong pa, dunay daghang mga magtutuo nga takos na untang mamunga apan tungod sa kapakyasan sa unod, sila wala makahimo sa paghatag niini alang sa kadungganan sa Dios. The word to have fruit means to obtain success in bringing among you. Ang pagbaton og kalampusan diha sa pagdala niya kauban niining mga magtutuoha. What kind of fruit? Not any reward of his labor, either temporal or eternal, dili kadungganan, dili material nga mga butang ang iyang gipasabot niining mao nga punto, kundili naghisgot siya mahitungod sa mga makonverter nga mga tao diha sa komunidad sa Roma. Naghisgot siya sa paglig-on sa mga balaan o sa pagahom aron mamunga ang mga magtuto diha sa grasya o sa pagbuhat. Ikaw pat, Paul's obligation, verse 14 and verse 15. Verse 14, I am debtor both to Greeks and to the barbarians,
both to the wise and to the unwise. 15. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. First word is debtor. Utangan. Ingon siya, utangan ako ngadto sa mga Griego. A debtor is a person held or bound to an obligation or duty. Ang usa ka tawo nga utangan, usa ka tawo nga nahigtan sa obligasyon ug kaakuhan. Si Apostol Pablo, giisip niya ngiyag kaugaligon nga nagapos diha sa obligasyon sa pagwali sa maayong balita alang ni adtong mga makasasala. Paul's life was bound to an obligation to preach the gospel to all sinners. Take note. All believers are bound to an obligation to preach the gospel because God made the church an ambassador of Christ. 2 Corinthians 5:8-10 up to verse 21. Sa pagkamato, dili lang si Apostol Pablo ang dunay kaakuhan og obligasyon aron iwali ang ebanghelyo sa grasya ni Kristo, kundili ang tibuok iglesia. Ug ang tanan nga mga sakop niini, ang ayan magapaambit sa mensahe sa pagpasiguli nga ang Dios wala nag-isip sa sala nga nabuhat sa mga tao kanhi tungod kay si Kristo nagpakamatay dito sa krus ug kinahanglan silang mahibalo niini aron sila mapasiguli balik sa Dios kun sila motuo. Next phrase is preach the gospel. He considered himself as obliged to this duty, to preach the gospel, ang pagwali sa maayong balita. Ang content sa ebanghelyo ni Apostol Pablo dili mahitungod kang Kristo nga siya Misaya. Disa mo establishar sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Kini mao'y kasagara nga unod sa mga mensahe sa daghang magtutudlo ug mga magwawali sa atong panahon. But as I said, and according to the Bible, the content of Paul's gospel is not about the Christ as Messiah who will establish a kingdom on earth. The content of his gospel is about God reconciling the world back to himself, back to him through Jesus Christ. 2 Corinthians 5:19. He is ready to preach and has nothing to be ashamed of with regard to his gospel. Wala siya angay ikaulaw niini. Nganuman, tungod kay kinigahom alang sa kaluwasan ni adtong mutuo. Next word is the word Greeks. Who are the Greeks? The Greeks are not the heathen Gentiles, but were erudite. When we say erudite, meaning mga tao nga nag-claim og kahibalo tungod sa masusing pagtuki o kon pagtuon. Mga tao nga advance tungod kay sila nag-eskwela. Mga tao nga gisibilize na. Paul showed that he was not ashamed by his willingness and preparedness to preach the gospel anytime, anywhere, and to anyone. Igsoon ko sa Dios ingon nga sakop sa lawas ni Kristo mao usab kini ang gipitik sa imuhang kasing-kasing. Not just Paul, but me and you also. We have an obligation to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. He said to the Greeks, next to the barbarians. Who are the barbarians? Sila mao ang mga tao nga mga barumbado. Next, the wise and the unwise. Mga tao nga maalamon o ang mga tao nga walay alamag matod pa sa Biblia. Question, why he was not ashamed? Because the gospel is the power of God to salvation to everyone who will believe. Romans chapter 1 verse 16. The gospel reveals the righteousness of God in salvation. Pinaagi sa ebanghelyo gipadayag ang pagkamatarong sa Dios diha sa pagluwas sa mga makasasala. Sa katapusan, do you believe the gospel of the grace of Christ? Mao ba ni ang gituohan gyud nimo igsoon ko ni Kristo?
Nan kung mao ka na, do anything to share the gospel yourself. Buhata ang tanan sa pagpaambit sa ebanghelyo pinagi sa imong kaugalingon. Involved in helping others to spread the gospel. Tabangi ang mga magwawali sa pagsabwag sa mensahe sa ebanghelyo sa grasya. You have no reason to be ashamed. It is still the same powerful gospel that can save soul of believing sinner. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o ang Dios padayong magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod nato nga pagpakig-uban maayong adlaw kanatong tanan.